lahat ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Lala Move Rider po si Sir Marvin. Yes po. At siya po'y na-hold up at nabaril. Yes po. Pwede yung pakikwento base po sa inyong pagkakalam yung pangyayari. Bali po, October 3 po, 2025, ng Friday po, sa Don Carlos Village po, Barangay 190, Pasay City. Yung kuya po namin, yung kuya ko po, nag-pick up po siya ng isang order, sapatos po yata. Okay. Tapos that time po, nung nilagay niya po dun sa bag ng Lala Move, yung Saan po order. ng village po ito? Apo, dun po Okay. sa. Tapos, bigla pong hinablot po yung phone niya. Yung kuya ko po, trinay niya pong habulin. Yung snatcher. Yes po, yung Opo. snatcher po. Pagbalik niya po, hindi niya po alam na may baril po pala. Yung nag-snatch po, 3 po sila. Nung pabalik na po siya, malapit na po sa motor niya, binaril po siya ng twice. Ano pong sabi ng ating PNP tungkol dyan at Lala Move? Yung Lala Move po, nakausap namin nung Sabado po. Okay. Ano naman po sila? May Nagbigay po ng tulong? Under Opo. investigation. under investigation daw po. Still, Ano naman sila nag-investigate ng pa po tulong. sila daw. Pati yung PNP? Yes. Colonel, kukuha lang po kami ng update dito sa kaso ni Sir Marvin, yung biktima, Lala Move, na snatch yan at nabaril. Ano pong latest, Colonel, sir? Yes, sir. Ang latest update po natin dito, na-identified na po lahat natin yung mga suspects po, yung 3. Good. Ngayon po, hanggang ngayon pa po, sir, ongoing pa po rin yung massive manhunt operation natin. Kasi talagang itinatago din ng mga kapamilya po nila eh. Kaya, pero hanggang ngayon pa rin po, talagang hot pursuit operation pa rin po yung aming ginagawa dito sa area po ng Parañaque. Hot pursuit Kasi operation. lumipat po sila. Opo. At alam na po ng mga kamag-anakan. So pinuntahan niyo po yung kamag-anakan. Ito ba mga residente ng village? Itong 3? Dito lang po sa sa may area ng Parañaque po eh. Hindi kasi naganap po yung pang-snatch sa loob po ng Don Carlos Village sa Pasay. Kaya tinatanong ko po kung sila po'y residente ng village. Bali po nangyari po yung insidente dito po sa may Bakwan 11 Street corner yung village na po yon, pero hindi po sa loob ng village. Dito po mismo sa sa may daan. Sa labas na po ng village. Labas na po ng village po. Lampas na. Okay. How were they able to be identified? Paano po niyo sila na-identify itong 3? Bali po sir, na-identified po natin through CCTVs at saka yung room gallery po natin. Tapos pinakita po natin ito sa mga witnesses po natin. They are positively identified na ito talaga yung yung bumaril at tumakbo papunta doon sa may looban, sa may sitio San Juan. So ibig sabihin, Yes, kung sir. Row Gallery, dati nang gawain nila mang hold up, mang snatch. Yes sir, actually sir, itong dalawa po, meron na silang previous cases po. Itong isa po, yung gunner po natin, meron po siyang kaso na yung 9165 at saka yung paghahawak din po ng illegal na baril noong 2019 pa po yun. Actually, nakalabas sila sir, siguro nakapagpiyansa ang mga ito kasi wala na po silang ngayon, warrant. Wala nang warrant kasi nakapagpiyansa. Oo, So yes, ongoing sir. yung kaso nila, ibig sabihin. Yes sir. Okay. At itong mga salary na ito, nakita sa CCTV at meron din mga eyewitnesses na namataan din sila habang kinukumit nila yung crime while the crime was being committed. Tama? Tama po kayo sir, tama po Okay. kayo. Pwede po malaman yung pangalan ng mga suspect? Bali ito po yung pangalan nung si Abubakar Datumalo Y. Agandoy. Ito naman si alias Pacman, si Makapudi Pahad Amuran. Okay. Opo. At pangatlo po, Ito naman si alias Bato, ito si Jalil Barani alias Umay. Baton, Jalil sa Umay. Opo. Ano po mga trabaho nito? Bali, wala pong mga trabaho to sir eh. Mga nagtatambay-tambay lang. Okay, palitin natin yung mundo nila at syempre sasabihin natin kaya sila hinahanap, baka pwedeng yung mga nakakita sa kanila pwedeng lumapit sa PNP upang yung PNP naman maimbitahan sila or for questioning at kung ano pa man pwedeng maibigay nilang linaw to clear themselves kung kinakailangan, etc. So, ang unang salarin ay si Dato Malu Abubakar. Number 2, si Makapudi Fahad Amuran alias Pacman. Number 3, Jalil Parami sa Umay alias Bato. Sino po sa 3 ang gunman, sir? Ito po si alias Alias Pacman. Opo. Yung pangalawa po. Okay. Yung pong motor na recover, hindi po nakuha. Opo, na-recovered po natin. Andun lang din po sa sa crime scene. Ako po ay humahanga sa inyo po, Colonel, kasi napakabilis nyo po. Nakakalap agad kayo ng mga ebidensya na matibay ng mga ebidensya tulad nitong sabi niyo CCTV, tapos eyewitnesses. Very good. Good job po and pinupuri ko po kayo, Colonel Sir. At ngayon gumagawa kayo ng follow-up operation. Unfortunately, tago na agad mga ito at pinuntahan niyo po yung mga kamag-anak at tumakas na. Gayunpaman, ako po'y
humahanga pa rin sa inyo dahil mabilisan po yung ginawa niyong pagkilos at pinuntahan niyo agad yung mga possible na mga lugar na pwede nilang pagtaguan o pwede nilang puntahan. Thank you po, Tama po kayo, Colonel. So, kailan niyo po may isasampa ang kaso laban po sa tatlo? Bali po sir, kung ngayong araw hanggang bukas po at wala pa rin po kaming makuha po, by Tuesday po bukas, magpapile na po tayo ng kaso. Ipapile na po natin. So, Opo. ibig sabihin, ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ginagawa niyo follow-up operation. Opo. Okay. By tomorrow, pag hindi pa rin po fruitful, hindi po nagbunga yung follow-up operation, sasampan niyo na po ng kaso itong tatlo. Yes sir. Opo. Okay, very good. Ano po ang isasampang kaso sa kanila, Colonel, sir, sa tatlo? Bali po sir, homicide with robbery po ang ating ikakaso po sa kanila. Hindi kaya murder, baka plenado yung ginawa nilang mamaril dito. Pero pwede Hindi na po yan, naman po sir, ilibit na po namin ng murder po kasi ginamitan po nila ng baril po eh. Ayun. Sige Yun lang po kasi, nanlaban po kasi din yung biktima po natin. Talagang nagipag-agawan din po siya. Okay. Sige. Opo. Kung ano po yung sa tingin niyo pong kaso na karapat-dapat isampa at yung pinakamataas at mas maganda sana Yes kung po, wala sir. pong bail. Opo, i-murder po natin sir para Ayan. Okay, sige pag po. pumasok po dun sa Intayin po namin. Today is Monday, so siguro Wednesday po. So, kukuha kami ng update ulit. By that time, it's either nahuli na sila or nasampa na ng kaso po. Colonel, sir. Yes sir, tama po kayo sir. Sa muli, Po kayo, sir. ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Colonel Joselito De Sesto, Chief of Police ng Pasay City PNP dahil napakabilis niyo po umaksyon dyan at lahat ng mga kasamahan mo. Mabuhay po kay Colonel De Sesto. Thank you po, Colonel. Lalamove, ayaw sumagot. Busy o talagang mailap ang Lalamove? I think hindi itong unang pagkakataon na yung Lalamove mahirap makausap. Papatawag natin sa hearing itong Lalamove na ito. Namumuro na to eh. Wala pong binibigyan na tulong sa inyong Lalamove. Wala pa po. Pero nakausap na po kami. Sino po Under investigation daw po. Imbestigahan pa po daw nila. Yun po yung sinasabi. Iimbestigahan nila? Opo. Anong iimbestigahan daw nila? Kung totoong na patay? Totoong na baril? Di po namin alam. Yun lang po yung sinasabi po nila. They were still going to investigate daw po. Wow. So, wala man lang pumunta sa burol ng kapatid ninyo para makiramay sila, magpaabot Wala ng tulong, abuloy, etc. Wala. Wala po. Sana mag-gun. Grabe naman tong Lalamove na ito. They will investigate. So parang diskumpiyado sila doon sa pangyari. Sino po nakausap niyo sa Lalamove? Limutan ko po yung pangalan. Baka hindi naman po Lalamove. In fairness, baka ibang tao yung nakausap niyo. Representative na Lalamove, ano pong pangalan? Para sa hearing yung pong patatawag natin. Pero sa Lalamove po yun, hiningi lang po nila yung email po nung wife po ng kuya ko. Okay. Paano niyo po na-contact yung Lalamove? Doon po kasi sa presinto sir, binigay po sa amin yung investigador yung cellphone ng kapatid ko. Tapos ina-open ko po, naka-open pa po yung app niya. May ongoing deliver pa po siya. May service doon sir. Doon ko po kinontak. Hindi man lang pumunta doon sa burol, hindi man lang tumawag sa misis o sa kamag-anak na nakikiramay po kami, ano ba maitutulong namin, etc. Wala. Kami po ang nag-reach out po sa kanila. Kayo ang nag-reach out. As opposed to dapat sila mag-reach out sa inyo kasi sila Yes yung po. kapartner o employer. Colonel De Sesto. Yes sir. Colonel, nakausap niyo po yung Lalamove tungkol sa kasong to? Sir, sabi ng substation commander natin dito sa Baclaran po, nakausap po nila at inaayos daw po yung insurance. Inaayos yung insurance. Opo. Magkakaiba-iba. Dito naman sa kamag-anak ng biktima, mismo sa misis, hindi walang kontak. May kasintahan pa lang po. Okay. Follow up na lang natin. So inaayos daw yung insurance. Yun ang sabi sa PNP. Nakausap niyo pong Lalamove? Yes, sir. Ipa-follow up pinuli namin, sir, para at least maano namin. Kasi yung kinalo up namin, sir, yung kinausap namin yung family niya, sir, in-explain namin yung para makukuha yung insurance, sir. Yeah, okay po yung ginawa nyo. Buti pa kayo mga pulis. Kayo po mismo ang kumontak para sa mga kamag-anak. At pumunta po kayo sa May, burol? Yes, pumunta po sir, sila. andun yung mga tropa namin, sir. Pumunta po kagabi. Yung sign date, sir. Wow! Lalo akong bumilib dito. Major, anong pangalan niyo po? Anong pangalan, Major? Okay to si Major Flynn Aquisio, sir. So bukod sa pumunta kayo para makiramay, nagbantay pa kayo. So, sir, andun po yung sir, yung investigator on case natin, sir. Wala akong masabi dito. Dito kay Colonel De Sesto at saka Colonel kay Major Aquisio. Alam na alam yung trabaho, hindi na kailan sabihan pa. Naku, nakadobling hanga na po ako sa inyo dyan sa Pasay PNP po, sa totoo lang. So, sabi po, Major, nung Lalamove, inaayos na po insurance. Opo, sir. I-follow up na lang po namin, sir. Opo, sir. Salamat po, sir. Although hindi nyo po trabaho yon, yung tungkol sa insurance, ang may trabaho po dapat niyan, yung Lalamove ang mag-explain sa mga kamag-anak, sa mga naiwang kamag-anak tungkol sa mga insurance at kung ano pa mga benepisyo na posibleng makuha. Hindi na dapat magagaling sa PNP yan, pero at least pinakialaman nyo,
you went the extra mile, ika nga. At salamat, Major. Okay po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po sa inyo sa muli, Major Aquisio at of course Colonel De Sesto, both sa Pasay PNP. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Thank you po. Yes, sir. Thank you. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. kung totoong sinasabi nila na hindi man lang daw kumontak ni si ni si Hoy, buti pa yung PNP gumawa ng aksyon at pumunta pa sa burol. Etong lalamove ni si Hoy. So, gawa tayo ng investigation in aid of legislation dahil this is not the first time. Yes. Naulit na naman itong kapabayan ng lalamove sa kanilang mga partner. They usually term it partner po, Senator, no? Pero ito'y tinatago nila sa magandang pangalan. Pero ang real reason nito, Sen, is because they don't want to recognize them as employees. At dahil hindi nga daw nila empleyado, partner nila, wala daw silang obligasyon or minimum obligation. Ang usually po kasi sinasabi po ng mga platforms, sila ay partners. Tinatago nila sa magandang pangalan na to para po hindi sila ma-term na employees. Dahil hindi sila employees, sinasabi nila wala silang minimum na obligasyon dito sa kanilang mga riders po, Senator, no? So maganda po, we investigate, no, bakit hindi sila considered as employees in the first place po. Sa susunod natin na hearing sa public services, pwede ba patawag natin itong lalamove? Yes po, Senator. We have already called upon them once, no, dahil po dun sa ating motor taxi law. We have refiled it po, Sen. Ulitin po natin, Senator, para lalo po silang mamulat sa totoong nangyayari sa riders nila. Patawag mo yung pinakamayari ng lalamove pag hindi pumunta, ipaano mo, sa pina mo? Yes po, Senator. I-show cause order natin to. Ilang Yes beses po, na to, di ba? Ilang beses na to nangyari, itong lalamove, matigas. Yes po. At hindi lang po Lala Moves, and marami na pong platforms, Lahat? riding platforms po. Lahat ng platforms na yan, di ba? Yes po, Patawag. Okay, sige. Sa susunod na hearing, gusto ko makita Yes, itong boss. lalamove at yung iba pang mga platform para Yes, ayusin nila yung kanilang pagtrato sa kanilang tinatawag na partners. Okay? Yes, po. Okay, Thank you, po. Atty. Garrett. Sir Manuel, Ma'am Christine, nakita ko naman yung PNP walang pagkukulang. Ginawa nila yung nararapat. Kaya nga kanina ko pa pinupuri 2 beses na hopefully sana mahuli po yung 3 salarin. Yes. Tuloy-tuloy yung kanilang follow-up operations. Pero pag hindi, by Wednesday, mag-file na silang kaso. Itong lalamove, ni si Hoy. Totoo talaga, wala. Walang pumunta sa burol. Wala po. Mag-offer man lang ng condolences, ganun, wala. Nagsabi lang po nung kausap po nung asawa ni Kuya na nakikiramay po sila. Pero hindi po sila... Tawag lang. Kung hindi pa tinawagan, tapos Opo. sabi may kiramay, tapos mag-imbestiga. Buti pa yung PNP. Hanggang ngayon po ba nakaburol pa rin? Sige, magpapadala po ako ng staff ko doon at mag-abot po kami ng tulong. Salamat. Maraming Sige, Maraming po sa salamat. pagpunta. Magandang hapon po. Maraming salamat. Thank you po.